Alam mo ba ang kwento ng multong si Oiwa mula sa Japan? Isang alamat ng katatakutan at sumpa na nabuhay sa daandang taon. Si Oiwa ay isang mabait at tapat na asawa noong Edo period, ngunit nilason siya ng kanyang asawang si Imon para mapamasawa ang isang mas mayamang babae. Dahil sa lason, nasira ang kanyang mukha at namatay siya sa matinding paghihirap. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Bumalik si Oiwa bilang multo, may paluktot na mukha at mahahabang buhok. Upang maghigante, hinabol niya si Iemon at lahat ng gumawa ng masama sa kanya. Maraming bersyon ng kwento, pero iisa ang babala. Huwag manakit ng taong may dalisay na puso, dahil maaaring bumalik ang kanilang kaluluwa upang maghigante. Kumaripas ka ra ng takbo pag nakita mo itong babaeng misteryosong sumasayaw sa dilim. Ito ang Serbian Dancing Lady. In 2019, kumalat sa social media ang isang kakaibang video ng isang babaeng sumasayaw mag-isa sa kalye ng Belgrade, Serbia sa gitna ng gabi. Ang galaw niya ay tila bahagi ng tradisyonal na sayaw na kolo. Ayon sa ulat, inahabol niya raw ang sinumang lalapit habang may hawak na kutsilyo. Mabilis itong naging bahagi ng mga urban legend sa Serbia. Sabi ng ilan, kapag nakita mo siya, tumakbo ka na lang. Ang iba na may naniniwalang palabas lang ito o prank. Kalaunan muling sumikat ang Serbian Dancing Lady sa TikTok, kung saan nag-viral lang mga video at muling nagdulot ng takot at usap-usapan online. Isang babaeng nagngangalang Valeria Marquez, 23 taong gulang na beauty influencer ang pinaslang habang naka-livestream sa TikTok sa sarili niyang salon sa Zapopan, Mexico. Ayon sa ulat, pumasok ang isang lalaki at tinanong siya, "Ikaw ba si Valeria?" Nang sumagot siya ng oo, 2 putok ng baril ang sumunod. Tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo na hindi bababa sa 2 ayon sa awtoridad. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na suspect. Sinasabing iniimbestigahan ito bilang posibleng kaso ng femicide, pagpatay sa babae dahil sa kasarian. Ito ay mabilis na kumalat sa social media. Marami ang nanawagan ng hustisya. Ang kanyang pamilya, mga taga-subaybay, at ang buong komunidad ay naghahanap ng sagot at katarungan. Kung makasalubong mo siya sa gabi, tumakbo ka na agad. Alam mo ba na may nilalang sa Japan na mukhang normal sa araw, pero sa gabi, humahaba ang leeg at gumagala ang ulo? Ito ang Rokurokubi, isang kakaibang yokai o spiritu sa alamat ng Japan. Sa umaga, para silang karaniwang tao. Pero sa gabi, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo. Habang natutulog, humahaba ang kanilang leeg at pumupunta ang ulo kung saan. Minsan para manektik, minsan para umatake. May bersyon din ng alamat na nagsasabing dahil ito sa sumpa. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanila. Gigising na lang na pagod at may kakaibang pakiramdam. Kaya kung may kakilala kang laging pagod sa umaga, baka hindi lang siya puyat. Baka isa siyang Rokurokubi. Gusto mo ba ng nakakakilabot na kwento? Kilalanin natin si Robert Picton, isang Canadian pig farmer na umaming gumawa ng 49 na pagpaslang at ginamit ang mga alagang baboy upang itago ang mga katawan. Between 1995 and 2001, pinaniniwalaan na pinatay niya ang hindi bababa sa 26 na babae. Karamihan raw sa kanila ay mga prostitutes mula sa Vancouver's downtown east side. Si Picton ay umamin sa 49 na pagpaslang sa isang undercover na nagkunwaring kapwa preso at sinabi niya pa na gusto niya ito gawin 50. In 2002, natagpuan sa pig farm ni Picton ang mga personal na gamit ng mga babaeng nawawala. Kaya naman noong 2007, siya ay nahatulan ng 6 na kaso ng second-degree murder at tinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang possibility of parole for 25 years. Namatay si Picton noong 2024 matapos atakihin sa bilangguan ng isa pang bilanggo. In 1959, siya na-experience tiger ang katagpuang wala ng buhay sa niyebe ng Ural Mountains sa Russia. Natuklasan ng mga rescuer na may hiwa mula sa loob ang kanilang tent at nagkalat ang kanilang mga katawan sa snow. Ang ilan ay halos walang saplo, tila nagmamadaling tumakas. 2 ang walang mata
Isa ang walang tila. Kumakas sila ng walang sapin sa paa sa sub-zero temperatures. May malulubhang pinsala. May pitak ang pumo ng isa habang dalawa ang may severe chest trauma. Itinuring ito ng investigasyon bilang natural na insidente gaya ng hypothermia pero dahil sa mga kakaibang detalye, umusbong ang iba't ibang teorya. Avalanche, military testing, infrasound, yeti o aliens. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang lahat. Isang tanong ang hindi pa rin nasasagot. Ano ang nagtulak sa siyam na hiker na tumakas sa gitna ng nakamamatay na lamig?